Hiningi niyo sa Diyos ay ang bago niyong pagkatao. Praise the Lord! Amen! Yan ang mabuti na regalo ninyo sa inyong sarili ngayong Kapaskuhan. At regalo niyo sa Diyos. Kapagkat ang Diyos ang unang nagbigay ng regalo. Kung siya'y napako sa krus ni Jesus, yan ang the best na regalo sa inyo ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Kaya huwag kayong masanay na humingi ng gift pag Christmas. Tinanggap niyo na si Jesus! Praise the Lord! Amen! Ang hihingin niyo ngayon ay kakaiba. Humingi kayo ng the best kay Jesus na ipamamahagi ninyo naman sa wala pa rito. Praise the Lord! Amen! Kapag kayo tumanggap na sa Diyos ng kaligtasan, yung mga wala pa rito na hindi nyo kasama, dadalhin nyo pa rin dito. Praise the Lord! Amen! At susunduin nyo pa sila kung nasaan sila. Nasaan kaya sila? Kailangan ninyo ng suporta. At kailangan nyo ng tao na susuporta sa inyo. Nasaan kayo yung taong yun? King, sa palagay mo? Ha? Nasaan yung taong susuporta sa inyo? Praise the Lord! Amen! Sa palagay mo, King, hindi ka kaya susuportahan ng daddy mo? Praise the Lord! Amen! Makinig kayo. Yung papa ni Gil susuporta. Kapagkat buo na ang pamilya niya. Praise the Lord! Amen! Pagkasalitain muna natin ang papa ni Gil. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord! Amen! Nawa sa umagang ito ang lahat ay nakatuon ng kanilang pag-iisip sa ating Panginoon. Praise the Lord! Amen! Purihin natin siya sa kanyang kabutihan sa lahat ng ating buhay. Praise the Lord! Amen! Alam ng Diyos kung tayo ay karapat-dapat sa Kanya. Sapagkat hindi man natin sinasabi sa Panginoon, ito ay Kanyang alam. Sapagkat ang Diyos ay ang magawa ng lahat. Praise the Lord! Amen! Siya ang nakagagawa ng lahat sa buong daigdig. Praise the Lord! Amen! Wala pong imposible sa ating Panginoon. Pra- Kung tayo ay dudulog sa Kanya, katulad din ng nangyari sa akin, na ako po ay dumudulog sa Kanya, kaya po ang kasagutan ay nagaganap sa aking buhay. Praise the Lord! Amen! Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo at higit sa lahat sa ating Panginoon. Itaas po natin. Praise the Lord! Amen! Sa ating Panginoon na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo at ang Santong Espiritu na sa atin ay gumagabay kailanman. Praise the Lord! Amen! Purihin natin siya ngayon magpakailanman. Praise the Lord! Amen! Salamat. Amen. Praise the Lord! Amen! Bakit kailangan pagsalitain siya? Kahit doon sa lugar na kung nasaan siya, pinupuri niya ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Magkakahiwalay man kayo, sa Diyos magkakasama pa rin kayo. Praise the Lord! Amen! Kaya ito ang best Christmas sa kanilang family. Praise the Lord! Amen!
Ate Gilbert, okay na. Praise the Lord! Amen! Ang nag-iisang lalaki na magmamana ng apelyido niya. Praise the Lord! Amen! At hindi lang yun, magagalak ang tatay niya. Higit sa lahat, naparangalan mo ang tatay mo, naparangalan ng tatay mo ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Kaya kayong mga anak, kapag mabubuti kayong anak, natutuwa ang mga magulang nyo, napaparangalan ang mga magulang nyo, at ang Diyos, ang mga magulang nyo naman ang magpaparangal sa Diyos. Praise the Lord! Amen! So nangyari kay Isabelo, para itong dalawang babaeng ito, mag-isip-isip ito. Lalo ka na. Ang kausap mo palagi dito, ang Holy Spirit. Pero matigas ka pa din. Ano gusto mo? Talaga, sa buhay mo. Kailan pa kayo makakaunawa na ang Diyos pwedeng pumili ng isang babae para tayuan ng Diyos at parangalan ng Diyos? Praise the Lord! Amen! Imposible ba sa Diyos na makapangyarihan na pumili siya ng isang babae na ang puso ay nakatalaga sa Diyos para parangalan ng Diyos? At kung hindi tinawag ng Diyos ang babaeng ito, nakarating ba dito si Gilbert? At nabago ba si Gilbert? Na ngayon ay masaya na ang ate niya. Praise the Lord! Amen! Ang ate niya, nakakala ni Gilbert ay galit sa kanya. Subalit mahal na mahal siya ng ate niya. Hindi lang alam ni Gilbert yun. Praise the Lord! Amen! Kaya ang pagmamahal, huwag niyong itatago, ilalabas niyo. Hindi naunawa ni Gilbert, akala niya lahat ng kasama niya sa bahay galit sa kanya. Bakit di na siya kinakausap? Kaya ang gusto ni Gilbert lagi sa lakwatsa, sa lansangan, sinong barkada niya? Yung mga kauri din niya, hindi rin naliligo araw-araw. Praise the Lord! Amen! Ngayon, sino na ang kauri ni Gilbert? Diyos! Ang mga anak ng Diyos. Amen! Mabango na si Gilbert, ano? Amen! Mabango na. Praise the Lord! Amen! Sapagkat ang kabanguhan ng taong binabago ng Diyos ay galing sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Grace, halika. Sunod kayo sa pananalita ni Grace. Si Grace ay malayo ang bayan na pinanggalingan. Magkahiwalay din ang kanyang mama at papa. Pero makikita niyo ba kay Grace ang kalungkutan? Makinig kayo. Magandang umaga po sa lahat. Nandito po tayong lahat para magpuri sa Diyos at purihin siya magpakailanman. Praise the Lord! Amen! Praise the Lord, amen! Masaya po ako. Masaya kaming lahat dito, kami magkakapatid. Lahat tayo masaya dahil kapiling natin si God. Praise the Lord! Amen! Ito po kasi ang laki-laki ng pagpapasalamat ng bawat isa sa amin kay God. Ganyan din sa lingkod. Napakalaki. Dahil ang laki-laki ng binago nila sa buhay namin. Praise the Lord! Amen! Amen! Ngayon, nandito kami para purihin si God. Purihin siya magpakailanman. At ang bawat isa sa amin ay nagmimithi para maging tagasunod ni God, para maglingkod sa Kanya habang buhay. Praise the Lord! Amen! At nagpapasalamat po ako, unang-una, sa lingkod kay God. Dahil ang laki-laki ng binago nila sa buhay ko. Laki-laki ng binago nila sa buhay ng bawat isa sa amin magkakapatid. Praise the Lord! Amen! Yan. Masasabi ko is, huwag na kayong alis dito dahil natagpuan nyo na yung tamang landas pupunta kay God. At masasabi ko, ito lang. Praise the
Ang totoo, si Grace, ang papa niya Muslim. Ang papa ni Grace, isang Muslim, mayor. Pero nandito siya para sa Diyos. Pinadlangan siya ng kanyang ina at mga kapatid na pumunta rito. Nagwagi ba? Hindi. Praise the Lord! Amen! Ayaw siyang papuntahin dito ng ate niya at ang nanay niya. Nabilanggo siya ng isang linggo sa probinsya, hindi siya pina-attend dito. Pero bago siya umuwi, sinabi ng Diyos, ang magiging kakampi niya ang ate niya na ayaw dito. Nangyari nga, ang ate niya naging daan para makapunta siya rito muli. Praise the Lord! Amen! Ang Diyos dito ay nakakausap. Kung meron kang tanong, kakausapin mo ang Diyos. Pero ang kaibahan dito, dadaan nga kayo sa lingkod. Ang lingkod ay kakausapin at dudulog din sa Diyos ang lingkod at kung ano ang problema, ipapadaan sa lingkod. Kasi napakataas ang pagkakatawag ng Diyos sa babaeng ito. Kung papaano nangyari yun, Diyos lamang ang nakakaalam. Praise the Lord! Amen! May mga bagay na hindi nasasagot ng ordinaryong tao, kahit pa yan ay matalino, o kahit pa yan ay professional, mga pang-spiritual na katanungan, idudulog ninyo sa Diyos kasama ang lingkod. At ang Diyos, ang banal na Espiritu, ay gaganap sa babae, kaya sasagutin kayo. Kung paano ang lalaking ito na nasa ilalim ng sumpa, kaya ang mga anak ay laging may sakit. Nang makaharap niya ang lingkod ng Diyos, ay sinabi ng lingkod ng Diyos sa taong ito, na mamimili ka, ang anak mo o ang magulang mo. Magdesisyon ka ngayon na. At nagdesisyon siya, pinili niya ang mga anak niya. Kaya gumaling ang mga anak niya. Praise the Lord! Amen! Nasa ilalim ng sumpa, minanang sumpa mula sa magulang. Kaya kayong mga magulang, kung kayo'y nasa ilalim ng sumpa, damay ang mga anak niyo. Paano niyo malalaman kung kayo nasa ilalim ng sumpa? Observe niyo ang buhay niyo. Kahit anong pagsisikap, di kayo aasenso. Ubus na ang lakas niyo, nagamit niyo na lahat ng karunungan taglay niyo, nandyan pa rin kayo. Subalit ang Diyos ay mabuti, lumapit ka sa Diyos, anuman sumpa yan, tatanggalin niya ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Kung naging suwail kayong anak sa mga magulang nyo, panahon na para kayo humingi ng tawad. Mga nanay, nasa na magulang nyo? Nasa malayo ang probinsya? Kausapin sila. At ngayong Kapaskuhan, paligayahin sa pamamagitan ng pagtawag. At sabihin na mahal niyo sila. Ganon din sa mga tatay niyo. At sa mga anak na narito, ito ang bagong Pasko para sa inyo, na magsorry din kayo sa mga magulang nyo sapagkat naging suwail din kayo mga anak. Praise the Lord! Amen! Unang hakbang para kayo ay makatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Unang hakbang para kayo makalaya sa pagkakabilanggo sa kasalanan ay humingi ng tawad sa Diyos. First step, ask forgiveness. Baka ang akala siya'y nakatayo ay siya ang mabubuwal. Baka ang akala ninyo kayo'y walang kasalanan. Kayo ay hindi magnanakaw. Kayo ay hindi namumula sa inyong kapwa. Ang lahat ng tao ay nagkasala. Walang matuwid sa paningin ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Humingi ng tawad at sabihin, Panginoon, patawad. Marami man taong galit sa akin, kung nasaan man sila, pinatatawad ko na sila.